Ayan guys, ito na nga yung pangalawang bagyong dumating dito sa aming place. Napakalakas ng ulan. Grabe, at wala kaming mapuntahan. Sobra talagang lakas. Kinabukasan, pumunta kami ng palengke na nakabike na dalawa. Nakaangka sa akin si Nadyang. Ang bigat-bigat na niya. Pero ang saya-saya. Dito kami dumadaan pag papunta kami ng palengke. Dito sa place ni Ichi. Malapit ang palengke, 25 minutes o 20 minutes pag mabilis. Pag nakabike, yan, diyan kami dumadaan sa palibot. Sa loob ng, para siyang iskinita na ang kabila is lake. Ayan, nakaka-enjoy yung mag-green o green na paligid at maraming bundok talaga. As in, bundok lang talaga makikita mo dito. At mga kulisap, maraming mga hayop na hindi mo kilala. Pero nakakatuwa. At yan, ang aming dadaanan. Dito sa gilid is daanan din to ng tren. Yan. Pauwi na kami nito, papunta na kami sa bahay ni Ichi. Galing na kami sa palengke. At dito yung aming dinadaanan sa makipot na daan. Makipot na daan is mahirap daanan. Kasi may mga sasakyan. Ayun, at kami nga ay papunta sa City Hall nito kinabukasan. Magbabayad syempre ng insurance at ng tax. Napakahirap guys. Grabe. At grabe. Wala akong masabi. Sobrang init dyan. Naghihintay kami ng tren papunta sa City Hall. Yan. Late na nga ako sa pagbabayad pero walang magagawa. Talagang ganun. Kulang-kulang ang pera. Kahit anong gawin mo is mahal na mga bilihin dito, and kahit namang saan is mahal. Pero yan, katulad ng sinabi ko is mahirap siya. But ganun talaga ang buhay. Hindi mo kailangan, hindi ka dapat mag-give up. Lalo na't may anak kang ganito kakulit at ka-cute. Okay. Yeah, positive lang sa life. Ayan, at sakay na nga kami ng tren, papunta na kami ng City Hall. Yan ang dinadaanan namin dito, ng tren dito. Mga balayan, taniman, at syempre bundok. Okay, punta na kami ng City Hall. Halos pangalawang station lang naman. Mula dito sa sinakyan namin is 2 station ang dadaanan papuntang City Hall. And 240 yan ang bayad sa tren. Okay. But si Nadyang naman is kalahati pa lang ang bayad niya. Kalahati. Dahil elementary siya. Kaya dadaan kami niyan sa tunnel. Kaya medyo dumidilim-dilim na. Dadaan ng tren sa tunnel. Ayan guys. At kinahaponan kami ay nagsampo kay Ichi. Nagmasyal. Ayan, pinasyal namin ang aming napaka-poging aso. Dito namin siya pansamantalang iniiwan kasi. Ayan, at nagluto din ako ng paksiw. Kinabukasan nga pala nagpunta kami ng temple na malapit lang din dito sa aming place, sa aming apartment. Ayan, at ayaw niya nga umakyat guys. At malamok, malangaw ang paligid. Naiinis siya sa ugong ng mga lamok na humuhuni-huni sa tenga niya. Pero meron kaming pang spray syempre sa mga insekto. As in marami dito ang insekto. Yan, naakyat ka dyan, papunta dun sa pinakang dambana or yung may bell. Doon ka magpipray. And ayun, dyan kami pumunta. Dito sa hagdanan kami dumaan. Sa kabilang side kasi is normal lang siyang lakaran o walang hagdanan. Okay, mas magandang umakyat dito papunta sa taas. Okay. Ganon dito ang mga temple guys. Sa lugar namin may hagdanan talaga, and talagang almost is nasa bundok siya or paahon. Okay. Kailangan mong umahon or umakbang ng hagdanan papunta sa temple para siyang sa heaven. Ayan, diyan ka papasok, and meron diyang pinagpiprayhan. Okay. Ayan, at kinagabihan nagluto ako ng
adobo. Hindi. Apritada to, guys. Mukha lang siyang adobo, pero apritada. Mukha kasi akong adobo. Paborito ko yun. And apritadang manok ang niluto ko tonight. And kinabukasan, uuwi na kami sa kabilang bahay. At may mga asikaso yung pang-assignment ang batang ire. Okay. Meron pa kaming natatapos na kasi ang summer vacation. So, kailangan na niyang kumplitahin ang kanyang assignment. Ayan, nagluto ko ng apritada. Ayan na nga, guys. Kinabukasan, napauwi na kami dito sa kabilang bahay. At iniwan muna namin si Ichi doon. And dadalawin ulit namin siya bukas. Ayan. Ito naman ang dadaanan namin papunta sa kabilang bahay. Pagkababa namin ng tren, maglalakad pa kami sa napakakipot na daan nito sa gitna ng palayan. Ayan, papunta doon sa kabila pa doon because andun meron pa kaming dadaan ng tulay. Ayan, kasi mainit daw. Kaya nag-aano siya ng paa niya sa kanal. Pero nag-i-enjoy siya dyan sa ginagawa niya. Nakakatuwa kasi dun sa dati namin place hindi niya nagagawa mga ganyan. Okay, mga new experience ba is okay naman. At least ma-experience mo ang ibang bagay. Okay. Medyo mahirap din, guys, ang mag-start sa bagong place and bagong pamumuhay, but kailangan is ganun lang, positive lang. Lalo na't kasama mo ang inyong mga anak is dapat is magpatuloy lang and maging positive. Ayan, lagi ko yung kasama ang aking bunso. Lagi niya akong sinasamahan. Mahirap man o masaya ang buhay. Lagi siyang andyan and love na love niya ako. Ayan nga, gusto nga daw niya maging model. Gusto daw niya maging model and i-slow ko daw. Para hindi naman daw siya. Ayan, dito nga kami dadaan, guys. Sa tulay na to, bago pa kami makauwi dun sa puting building na yon. Dun kami nakatira. At ngayong gabi, guys, kami ay nagluto ng binili kong paa ng baboy and pritong talong. Yan kasi ay mura. At gumawa ko ng sausawan. Ayan, ginawa ko yan. Diba? Gustong gusto niya yan. At nakaka-excite daw na kutkutin. Thank you, guys, and God bless sa inyong lahat. At kami nagtapon na rin ng basura. Dahil kanuhi yata. Okay, sa mga lata and bin. Sa mga bote-bote. Okay, kami nagtapon ngayong gabi. At nagkakatuwaan nga at nagpapahangin muna kami bago ulit umakyat sa taas. Kasi mas malamig sa labas. Uunan lang kasi. Thank you, guys, sa inyo lahat and God bless lagi sa inyo, okay? And maging positive lang sa buhay. Kahit na mahirap ang ating mga pinagdadaanan is kailangan nating lumaban. Life is journey, not a destination. Sabi sa kanta, okay? Yun naman talaga ang totoo. Thank you, bye!